Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating sinisimulan ng ating nobenaryo para sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Sa mga susunod na araw ay dalangin natin sa ating Panginoon na pagkalooban niya tayo ng matibay na pananampalataya at gayon din na isang pusong habagin at mapagmahal tulad ng puso ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inilulog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at inubang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan, tapat ka o Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan, linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mo akong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang, sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit saang bansa aming sadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan.
labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, aapat at tatao sa aming tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak, pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan na akong mabalik sa lupa, masarap pa sa akin kung ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan na ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ako'y mamatay kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay, na ang naririnig ay mga pang-uuyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana, Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang nagpakasal, ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumapatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili. "Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko. Tiyak na sasabihin nila sa kanya, 'Iisa-isa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas.' Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhod. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo, O Poon, ako'y tumatawag, ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noong pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay.
Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Kain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din na nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ng babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab ng mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Araw-araw po, marahil sa atin, ay nagdadasal tayo. Araw-araw ay nagdadasal tayo. Simpleng pagkantanda ng krus, pagdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati. Pero pansinin po natin, kadalasan, ang nilalaman ng ating mga panalangin ay biyayang material mula sa Diyos. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Tobit, ay ating natunghayan ang 2 tao na nagdarasal. Una, si Tobit. Pangalawa, si Sarah. Si Tobit po, dahil nga siya nabulag, para napakahirap na ng kanyang buhay dahil sa kanyang karanasan na pagkabulag. Dagdag pa dito ay yung marami pang mga pagsubok na pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Nais na lamang niyang mamatay. At yun ang tinabagang nilaman ng kanyang panalangin sa Diyos na sana'y kuhanin na siya
ng Diyos. Samantala, yung pangalawa, si Sarah, ganun din. Kasi parang si Sarah naman ibang hiyang-hiya na sa kanyang sarili, maging sa kanyang kapwa. Kasi nga po, ang bawat napapangasawa niya, namamatay. Bago pa sila magsiping, pinapatay na ng demonyo. Kaya ang naisipan niya, kahiya-hiya yun dahil nga isa sa mga parang katulong ay kinutya pa siya na siya daw ay mamamatay tao dahil lahat ng kanya napangasawa ay namamatay. Kaya sa likod ng ganito mabigat na dalahin sa kanyang puso, sa kanyang isipan, hindi naging dalangin niya na siya na ay mamatay na. Noong una, gusto niya magpakamatay, pero naisip niya yung kanyang ama na magiging kahiya-hiya rin. Para sa ama, ang gagawin niya, kaya ang dinalangin na lamang niya ay kunin na rin siya ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng buhay at hindi na mga patay. Sa Ebanghelyo, pamilyar tayo dito tungkol dun sa parating argumento ng mga Saduceo tungkol sa muling pagkabuhay. Isang babae na pangasawa'y 7 magkakapatid, sino nga bang kikilalaning asawa ng babaeng ito sa muling pagkabuhay? Ito yung madalas ginagamit na argumento ng mga Saduceo sa mga Pariseo, Eskriba na naniniwala sa muling pagkabuhay. At kapag ito nang ginamit ng mga Saduceo, wala na maisagot ang mga Eskriba at Pariseo. Pero si Jesus, iba kanyang naging tugon. Si Jesus, iba naging kanyang tugon na mali ang kanilang pagkakaunawa tungkol sa muling pagkabuhay. Na sa muling pagkabuhay, lahat ay mababago. Wala ng pag-aasawa. Sabi nga ito, matutul tayo sa mga anghel. Mga kapatid, ano nais paiwatig sa atin ng mga pagbasa? Sabi ko kanina, lahat tayo nagdarasal. Pero minsan ba, naidalangin na natin sa Diyos na tayo'y pagkalooban niya ng ganap na buhay. Na tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, ang lahat ng ating gagawin, ay maging daan natin patungo sa kaganapan ng buhay. Marami tayong dinarasal ng material na bagay. May pagkakataon, tinutugon ng Diyos. May pagkakataong hindi. Itong pakiwari natin. Marami tayong dinarasal, makapasa, magkaroon ng hanap buhay, ligtas sa paglalakbay. Pero sana mga kapatid, sama rin natin sa ating pananalangin araw-araw ng bawat oras, sandali na lumilipas sa ating buhay. Hindi tayo malayo sa Diyos. Nang tanging masunod lamang natin ay ang Kanyang kalooban. Nang tanging masunod lamang natin ay ang Kanyang kalooban. Ito yung pinapalalas sa atin ng dasal na Ama namin. Hapas sa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Yun ang magandang misa maalaala nating magandang dasalin. At hindi lang maganda, mabuting dasalin. Na tayo ay makatahak sa landas patungo sa kaganapan ng ating buhay. Amen. Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay
Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalilangan at pagdududa, sapagkat naniniwala tayo sa pangako na isang nabuhay na magmuli sa walang hanggang kaluhatian. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos sa mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos sa mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos sa mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos sa mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos sa mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos sa mga buhay, pakinggan mo kami. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod ngayong unang araw ng ating nobenaryo sa kamahal-mahalang puso ng Panginoon, Helen Beceral, Telma Gaspar, Lodi Gavino, Adelaida Cruz Jr., Lourdes Arellano, Josie Bardos, Leti Beceral, Esel Arellano, Josephine Serrano, Celi Carpio, Josephine Atenta, Pasita Cruz, Luna Recto, Leti de Guzman, Aisa Antonio, Itang Arellano, Toyang Felipe, at Ruth Negado. Gayon din ang pasasalamat ni Josephine Bardos at Joel Bardos para sa natatayang kaibigan ni Josefina Bardos, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan na sina Bea May Atenta, Pilar Basal at Emelita Manalastas. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Apolinario Katalig at Ligaya Katalig. At para sa kapayapaan ng kanluwa ni Rafaela, Marcosa, Felisa, Cynthia, Rosalina, Marcelino, Liberato, Yolanda, Enrique, at Eloisa. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos sa mga buhay at bukal ng buhay at ng lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na tinataas amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Kayo ang mga alay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandaang loob mo sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis sa kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon.
Siya naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbagong kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at nakamatay rin kanyang nalupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nawalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunilahin, sarili ay inihain, bilang pagkain pinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalating si San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang tulong sa puso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Na nag-aalis
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsalita, kundi rin naman sa pagsagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa karan mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ng bayang malaya, awit ng papurit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muli na't patunay pag-ibig niya. Magandang umaga po.